kasing andam na sa pagpamilaw sa pulong sa pamumuling na Diyos. Kung sa walay langan pa, ang ginahangyaw ato ang Pastor, Pastor James, to give us the Word of God. Ayaw give your next one, give your hands to the Word of God. Thank you, Brad. Amen. Thank you for that. Warm welcome. And by this time, I would like to ask everyone to kindly open your Bibles with me in the book of Matthew, the Gospel according to Matthew chapter 6. If you are there, please say Amen. And let us read verses 19 down to verse 25. 6, 19 down to verse 25. Palihog pagbarog alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa atong Ginoo. Matthew chapter 6, 19 down to verse 25. The Bible says, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?" Let's pray. Father God, we need you today. And not only today, Lord, but always. Not only every hour, but moment by moment. We need you, Lord, all the time. I pray that you bless mensahe karon Ginoo, that we will have the realizations sa among mga kinabuhi-amahan through the things that are happening in our nation. I pray, Ginoo, nga ikaw magauban ug magahatag ka namo og panalangin ug kadaugan. Ginoong Dios, we need you. We will always need you, Lord. Na I pray, Ginoo, nga ihatag nimo ang panalangin sa matag usa karon, na ang pulong nimo Amahan makaangkon gid og dwelling place sa among mga kasing-kasing. Bless the message, Lord, despite of the preacher. Bless the people, Lord, despite of our sins. Bless this church, Lord, despite of the imperfect members. Lord, for Jesus' sake, bless us. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this morning, "When Disaster Strikes." When disaster strikes. Atong nakita ang grabe nga disaster in the past few weeks that devastated our nation, specifically dito sa Kabisayaan. And pinagi ana nga disaster, mga kaigsunan, it made us question what really matter in our lives. Unsa gyud ang pinaka importante
sa atong nga kinabuhi, mga kaigsunan. What are the things that truly matter? What are the things nga pinaka-importante gyud, pinaka-mahinungdanon gyud sa atong mga kinabuhi through the disaster nga atong nakita? In the past few months, atong nakita mga kaigsunan, not a few months, but in the past month, nakita ang linog. Linog dito sa Cebu, linog dito sa Manay. Nga nabati even diri sa atoa. But dili kita ang sentro sa maong linog. To nakita ang mga building nga nangatumba, mga balay nga nangaguba, mga kinabuhi nga nangawala. And today I would like to focus talking about the Typhoon Tino nga niabot. And napay paabotay nga Typhoon Uwan. Nag-uwan na gani karon. And ang Typhoon Uwan, mga kaigsunan, according to those weather experts, as big as Philippines. Mas dako pa guys Philippines. Typhoon Uwan's perimeter is bigger than the Philippines. Very large nga bagyo, mga kaigsunan. Muna, I really want God's people, by the grace of God, to worship Him who can command the storm. Peace be still today. Kay way laing safety nga taguanan sa kamot lang gyud sa Ginoo, mga kaigsunan. If we would talk about Typhoon Tino, Cebu alone, 141 deaths. 141 kabuok namatay, o ang 50 city missing pa. Ang kaning 50 city nga missing, we don't have the assurance na buhi ni sila. More likely, most of them are dead. To be discovered pa. But the confirmed death, 141 deaths. Negros Occidental, 27 kabuok patay, o 42 ang nawala pa nakita. Sa Negros Oriental, 20 deaths, napulo ang missing pa, mga kaigsunan. And ato makita that dito sa Negros, sa Iloilo, sa Aklan, sa Toledo, sa Cebu, ang tanang mga property nga damage is na sa hundreds of millions. Ang mga property nga nangaguba, mga kaigsunan. O atong nakita sa news, ang nagpatong-patong ang mga sakyanan, ang mga balay nga mga napunog, tubig. We have seen it. Ang mga agricultural lands nga nangahapay tanan, nangapatay tanan ang mga tanom. Hundreds of millions damage, mga kaigtunan. Now, sumala ni ini nga mga kamatuoran, unsa man ang atong ma-realize upon witnessing this kind of disasters. Unsa ang atong mga ma-realize? Unsa ang mga butang nga moabot sa atong mga tagsa-tagsa nga mga huna-huna. Hindi na ako maglangan pa mga pinangga nga mga kaigsoon. I would like to go directly sa mensahe karon. And before I begin to the 3 points, ang nakapait pa gyud kay kani nga disaster, pwede unta malikayan. We could see churches, people suffering. Ato makita, you can see dito sa Cebu, ang mga nangaupaw nga mga bukid, mga pangkalot nga mga minings, and you could see sa aerial nga pictures, gamay kay nga community, dako kayo nga upaw nga kinalutan. You see? Ang flood control nila, perting gamaya. Napay mga taong mga way pulos.
Nga dito sa Luzon ug sa Visayas ang gabaha. Tuwa dito sa Davao nangalkal inspections flood control. Sa may I don't know what is happening to our nation, mga kaigsunan. Kaya nato makitaan, katapang mga flood control projects, kung hunaw-hunaw ni mo, kung diniyos pa lang ang datong pagbuhat ato, dili yun dato mahitabo. Dili yun ta mahitabo. Kaya nato makita, mga pinangga, nga mga kaigsunan, I am not saying nga atong basulon sila, no? I am just saying that we must learn our lessons. We must learn our lesson. Next time, we must be wise in voting politicians. Ang politician nga namuhunan, ayaw butari. Kay mangita yun na ginansya. You see? Kupintahon ni mo, president alone for 6 years, approximately, moabot lang og mga 20 million iyang sweldo. Kung imuhang pintahon. Pero ang ilang magasto sa eleksyon, tag 120 million. Saan man na nimo? How can that be? Mamawi yun na. Kunya, kung ang negosyante mo pagawas, gusto gud na niya nga mas dako ang balik. Nato makita mga sulan, so much for those kind of things. What I would like to say is, gracious Ginoo, we must learn our lesson. Kanya ang mga taon ta, di na ta maginahi. Pag-ingon sa gobyerno nga, evacuate na. Pag-ingon sa na, daghang factor that we must learn, mga kaigsunan. But that is not the thing that I would like to highlight this morning. I would like to highlight 3 things this morning. Unsa ang mga butang nga dapat natong ma-realize upon witnessing the great disaster nga naitabo sa Kabisayaan. Kaigsuon, listen carefully kung hitabo to sa ilaha. Dito may tabo sa atwa. Bukid man ni atwa, pastor. Wala untay kahadlukan. Remember yung naitabo sa Oriental? Oriental ba to? Nga bukid to ilaha, pero ano nagbaha man. Kabalo mo hitabo. Natay gitawag nga ulan nga bucket rain pour. Saan ang bucket? Di ba ang ulan? Tulo-tulo, daghan kayo. Di ba? Imagine na ninyo nga kanila nga ulan. Tapukon tanan. Unya, magdungan o kahulog, isa kahulugan. Mao to ang nahitabo dito sa, I think it was Oriental. Mao nang grabe ang baha dito. Bukid sila. Talagsaon ang baha. Pero kay ang tibuok ulan, dili tulo-tulo, nagdungan o kahulog tanan. Flash flood. Nabahaan sila. You know, it could happen in Kidapawan. Pwede nga, tibuok, gabon, for some reason, tingala ka, ni dungan o kahulog. Dili, para na yung ulan-ulan nga, tusok. Kung ma-imagine mo shower, imong yana ang shower, okay na kayo. Imagine na, tibuok balde, giyabo sa imo diretso, pero patayan mo. Okay? Muna ang kakahitabo usahay. Muna, ay, okay naman sa Idapawan, kay bukid man dili man dadolos dagat, ay kumpiyansa. Muna mga binangga nga mga kaigsunan, kinahanglan na to, nga moduol og mokuputas Ginoo pirminti. To the one who can command the storm, peace be still. Because the safest place is only in the hands of God. Bisan pa og mag-suffer manggaling ka, bisan pa og gitawag nga naglisod manggaling, namang kay bad things may tabo. But we know that in Him, all things will work together for good. So, kupot kita sa iyaha mga kayo. Ito 3 things karon. Number 1, mga kaigsunan, we must realize this. We must seek true treasure. We must seek true treasure. Mga kaigsunan, we must seek true treasure. That's number 1. We must seek true treasure. Again in our text, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt,
and where thieves break through and steal. Amen. Kung ako ani siyang usbon, Lord, mananghid ko, akong usbon gamay ang verse, lay not out for yourselves treasures upon earth, where earthquake and typhoon doth destroy, and where thieves break through and steal. Your treasures upon earth can be destroyed by earthquake and typhoon. Not only rust and mold. 20, but lay out for yourselves treasures in heaven, where neither typhoon nor earthquake can destroy, and where thieves do not break through nor steal. Or even sa tong text, nor moth nor rust that corrupt. For where your treasure is, there will your hearts be also. Now, pinangga nga mga kaigsunan. Sometimes, heartbreaking kaya ang mga tao i-forsake ang Ginoo for earthly treasure. But ang nahitabo karon dito sa Cebu, Tanawa ang mga balay nga mga nindot kayo ginugan bungkag. Tanawa ang mga sakyanan nga mga high-end lutaw nagsapaw-sapaw. Those are many valuable things. Na ay mga bag na itulod bulawan, kwarta na nga anod, na ay mga vault nga sudlag lapo. Destroyed. Ang mga valuable things in earthly perspective. And listen carefully. Kato nga mga balay, nga nangaguba, nangabungkag. Kato nga mga sakyanan, nga mga nangalutaw. Those are hard-earned properties. Pila ka tuig sakripisyo, way kaon-kaon, patulo sa singot, para lang makabalay. Grabe ang tipid, para lang makabalay. Di pa dito covered sa insurance, kaya ano man, natural disaster man. Mga sakyanan, nagipangander nimo, how many years? Gapangayo kas Ginoo, Lord, nga ako ang taning maangkon sa sakyanan. Nga ako ang taning maangkon nga property. You have prayed and prayed and prayed. Naghago ka. Grabe mo ang gitawag na pagpatulo. Singot, luha, dugo, para maangkon lang nimo ni mga properties. And only one night. Sa kagabi, tanan nimong gigahaguan. Naguba at ubangan sa imong mata. Kita nimo. Kita nimo. Within one night lang, usa lang kagabi. Ang 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, lifetime na hinaguan, nawala sa isa lang kagabi. I can almost feel their frustration. I can almost feel the pain in their heart. So good na butag uno, ani. So good na butas zero, ani. Kapoy na ba, ani? Arang-arang daw mga bata noon pa, kay taas pang panahon. How about those 50, 60 years old? Na retirement plan nila, ilang balay ka para makapahulay sila. Ang ilang sakyanan para mahimong komportable ilang ginabuhi, 60, 70 years old. Wala na sila time para magsugod pag uno. The irony of life. Pag may tabo ng panahon na walay dato, walay pobre, patas ang tanan. When disaster comes. It's hard, but disaster proved them na pa day mas importante sa earthly treasure. Napay mas importante sa earthly treasure. So mga kaigsunan, the argument of point number 1 is we must secure a more important treasure.
let me make myself clear. Wala ko nag-ingon nga di na ka magbalay, di na ka magsakinan. That's not what I mean. But what I mean mga kaigsunan, nga unta ang imong earthly treasure are only added treasure. Anong added treasure man, Pastor? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Meaning mga kaigsunan, while seeking the real treasure that will be in heaven, while seeking God first, while seeking Him first, ang katong mga earthly treasure are only added treasure. Your focus is heavenly treasure, gidugang lang sa Ginoo ang earthly treasure. Ayaw unta himuon nimo nga ang imong focus sa imong kinabuhi is earthly treasure. Kay kung mawala ang imong earthly treasure, wa na kay nabilin. Mas arang-arang nga naa kay heavenly treasure, kay katong mga added treasure, pag mawala to sila, at least kabalo ka, makaingon ka, I know I'm secure in heaven. I know, mawala man ang tanan, I can still smile because I know there is great treasure. Nagulat sa ako dito sa langit. Earthly treasures can be destroyed overnight, but heavenly riches is yours forever. So mga kaigsunan, seek God first. Ayaw gid taon ibaylo ang Ginoo sa mga lakaw amang kamulakaw. Ayaw gid taon ibaylo ang Ginoo sa unsa mang mga butang. Kay wa na mabilin sa imuha when disaster comes. Way mabilin sa imuha. You see? While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Ingon pa sa 2 Corinthians 4:18. Kaya ingon ang Bible, ang butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa dayon. So igsoon, mag-gather ta og treasure sa langit. Win souls. Tell people about Jesus. Be a blessing to people. Serve the Lord. Worship Him. Gitawag sing in the choir. Be part of the soul winning ministries. Be part in our missions. Higala igsoon, lay up treasures in heaven. Nga yours forever. Yours forever. And I believe treasures on earth will be added unto you. Mo may saad sa Ginoo basta kay unaha lang siya. You see? Kay moabot ang panahon mga kaigsunan, whether you like it or not, uyugon sa Ginoo tanan. Tanawa gani ang Hebrews chapter 12. Verse 25. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, but more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Di ka kaikyas. Kung mo turn away ka, di ka maglingog-lingog ka sa iyahan nga nagstorya gikan sa langit. Whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. Ingon ang Ginoo. Uyugon ako, di lang kay ang kalibutan na pilang langit. Uyugon sa Ginoo. And look at this, 27. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are what? As of things that are made. That those things which cannot be shaken may remain. Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be what? Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. The Bible says, uyugon niya tanan. Ug ang mga butang nga mauyog, mahanaw. Ug ang butang nga dili mayugyog, magpabilin. Ug ingon pa ang Ginoo, ingon pa ang Bible, atong alagaran ang Ginoo with godly fear, with reverence, nganuman kay siya ang maghatag sa ato og kingdom nga dili mauyog. Ang pangutana, naangkon na ba nimo ang gingharian nga dili mauyog? Remember, God is a consuming fire. Karon, tubig ang nikuyanap sa Pilipinas.
Let me say this to you, one day kalayo ang mo sunog sa kalibutan, ang pangutana naa kay mabilin sa imo kung ang imong treasure naa lang diri sa kalibutan tanan. Unsa ang gingon sa Ginoo? Ma-shake, ma-move the things that are made, mga hinimo lang sa tao. Kinahanglan nimong maangkon ang treasure nga hinimo sa Ginoo. Pag moabot na, nga yugyugo na sa Ginoo tanan, unsay mabilin sa imo. So igsoon, ang akong gitawag nga panawagan sa atoa karon, igsoon pinangga, please by the grace of God magtigom tagbahandi sa langit. And I hope you can say amen to that. That's number 1. Number 2, mga kaigsunan, we are reminded not only to gather treasures in heaven, the real treasure, but number 2, we must learn to live for the sake of God. We must learn to live for the sake of God. Verse 24, sa atong mga Bible palihog, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Dili nimo pwede alagaran ang duha dungan. Unsa man ang imong alagaran? Ang Ginoo o ang yutan-ong butang? Sadly mga kaigsunan, dagang panahon, ang mga tao nag-attempt og serve di lang kay sa Ginoo, dungan pod sa mga yutan-ong butang. Ang moabot ng panahon, mamili sila. And most of the time, sa diha nga muingon sila, nga mamili na sila, ang kalibang kalibutanong butang, o ang Ginoo ba, ang pag-alagad ba, ang pagsimba ba, ang pilion. Kasagaraan ng una-una sa tao, di sa kumusimba karon makasabot ra lagi ang Ginoo. That's a big problem mga kaigsunan. You see? Kaya nag-ingon na ang Bible daan, di ka pwede mo alagad at the same time, God and mammon. Mamili yung ka. Og sa moabot ang panahon, kung imong idungan og serve, mabot ang panahon nga mamili ka, pilion gud nimo ang mammon. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, our ultimate hope is only in God who can give us a new beginning and better opportunities in the future. Bisan pag maguba ka, ma-devastated ka, God can give you that opportunity again. God can build you again. Provided, please, by the grace of God, serve God, not mammon. Ang background nani ang naitabo kaniadto, naay mga tao sa una kay slave, ang slave is 30 pieces of silver. Ang kanadad sa slave. Ang ginabuhat sa mga tao kaniadto, magtigom-tigom sila. Pobre man sila, magkuramo sila. Chip-in kibali. Mabrad, na ako'y 15 pieces of silver diri. Ikaw na kay 15 unsa man. Kuramos ta, ato ning paliton ning slave. Unya kaning slave, kita duha mo. Meaning, katong slave, duha yang master. Ang mahitabo, katong isa mas butan, katong isa badlungon, katong isa ganahan siya, katong isa dili. Pag mabot ang panahon nga mag-away-away tong duha ka bookmaster, magagubot sila na friction na duha ka master niya, kinahanglan sa mamili og isa. Muna yung pang Biblia, di ka pwede mo alagad og duha ka amo. Mili og isa. Kay mo yung i-hate ang isa, alagaran ang isa. Biyaan ang isa, sundan ang isa. And most of the time mo ang tao, idungan niya ang pag-alagad sa mammon o sa Ginoo, pag mamili siya, kasagaraan gyud, pilion gyud niya ang mammon. So karon palang daan, isettle sa imong utok, I will serve God. Himuang nga spiritual exercise, unsa man ang mahitabo every Sunday, you will always choose God. Himuang nga spiritual exercise, unsa man ang mahitabo, always choose God. Butang na sa imong una-una, igsuon. Ayaw ignag makasabot ra ang Ginoo, ngano man ingon na siya, you cannot serve God and mammon.
Ano sa Psalm 46, 1 to 3, Psalm 46, 1 to 3, tanawa, anong siya man itong alagaran? Anong moduol mo niya especially in time of disaster? The Bible says, God is our what? And strength, a very present help in trouble. A very present help in trouble. Therefore, will not we fear? Look at this. Though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters therefore roar and be troubled, the mountains shake with the swelling thereof. Sila. Tanawa ang verse. Ang verse, nag-portray gid siya. Bisan pag muyug-yug pa ang mga bukid, mulukso na sapa, bisan pa og musyagit na ang mga balod, ang mga hangin, gina-portray niya, bisan pag kusog kayong linog, kusog kayong bagyo, mudangop ko sa Ginoo. Iman pa niya. Kaya sa Ginoo, ang atong very present help karon nga tabang dili ugma. Ang gobyerno maghulat pa nga mahumana ang bagyo, ayha sila moadto relief goods. Kita kas mga tao, ano ni mo naitaw dito nga iyahang gina resuscitate ang iyahang asawa. Naitaw dito nga gigakos taw niya ang anak. Asa namang rescue? Asa namang rescue? Ang mga rescuer kinahanglan pud rescuehon. Naigo pud sila. There's no help. Pero yung ng Bible, God is a very present help. Pwede ka manawag sa iya anytime. You see? So, live for God. Kabalo ka, ngayon sa Bible, Proverbs 18 verse 10. Proverbs 18 verse 10. Open your Bibles there. Ang gingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is what? Safe. Ingon pa niya, Romans 8:28, all things will work together for them who love God. Nabahaan mga karon, namay nangabaan man sila karon didto. Nangamatyan man sila karon, nangagubay lang properties. If those people learn to love God, all things will work together for them. Kaya ingon ang Ginoo, Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Ingon pang Ginoo. Di kanya biyahan. Yes, in an instant, God can destroy everything you have and show you that you are powerless. You're powerless. But He can also promote you if He wants to. You are in His hand, so honor Him. Live for Him. Naragides Ginoo sa iyang kamutanan. Tanaw ni mo 1 Samuel chapter 2, tanawagan ni mga kaigsunan. Siya may magbuot. Di man kita. Mauna nga magkinabuhi lang kita para sa iya. 1 Samuel chapter 2. In our Bibles. Tanawagan niya ang gingon sa verse 6 to verse 8. The Lord what? And make it? He bring it down to the grave and bring it what? The Lord make it poor and make it? Bring it low and lift it up. He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill. He set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the what? And He hath set the world upon them. Isa tag-iyas, kalibutan, Ginoo. Yung pang Biblia, ang Ginoo mo patay, muhatag kinabuhi. Ang Ginoo mo papobre, mo padato pod siya. Ang Ginoo mo lubong, ang Ginoo pod mo hawas. Higala igsuon, naas kamot sa Ginoo tanan. Right. Siya magbuot. That's why live for Him. Ug daghan mang nangawala sa ilaha karon, ug na may mawala sa imuha, I don't know what will happen sa imuhang gitawag nga kinabuhi mga kaigsunan. In the future, maybe you will lose a lot of things sa imong kinabuhi. Pero kung may mawala sa imuha, but you still honor God and serve Him, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo? In the book of Joel. Open your Bibles there with me, please. Pagkahuman sa Hosea, book of Joel, chapter 2, verse 25. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, Joel 22:25. And I will restore to you
the years that are the locust had eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. The Bible says, I will restore. He will restore. He will restore. Igsoon, pwede ibalik sa imo, sa Ginoo, tanan. How many fold pa? By the grace of God, kaya nato isulti sa Ginoo ang giingon ni Habakuk. Tanawa ang sa Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. If you are there, say amen. The Bible says, Habakuk chapter 3, 17 to 19. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no hay in the stalls. Di mamuna akong tanong, mga matay akong mga mananap tanan, mawadaan ko panginabuhi, bisan pa, inang kaniya. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Magmalipayon ko diyas Ginoo. Bahalag mawala kanan. I will joy in the Lord, the Bible says. 19, the Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places, the chief singer on the string instrument. Ato makita mga kaigsunan, ang Ginoo mo tabang na ako, walay makababag. He will make my feet hinds' feet, mulukso. Kanang hinds bitaw kita. Ano ka nang usab ito nga mulukso? Ano ito madagkok yung mga bato, mulukso ra siya. Makambak ka siya, inanaong gas Ginoo, daghan kay kasakit sa ilalom, maglusok-lukso ra ka, lukso-lukso ra ka, himuon inana sa Ginoo imong tiil. So the Bible says. So that's why kay naman siya kamutanan, He is the one who can help you, can bless you. Live for Him. Number 3 and number last. One of the greatest realization nga atong nakita human atong disaster. Life is more important than anything. Life is more important. Ngano man? Tanaw nimo ang news. Kita kag papa dito, gisumbag niya ang kisami. Gilangkat niya ang kisami. Giarsa niya ang iyang anak. Pasulod taas. Pagkabos taas, loko sila. Ang iyang balay nga dingding, gisumbag na po niya, gisipa niya, gitanggal niya. Kita nimo, giguba niya ang iyang property para masave ang kinabuhi sa iyang pamilya. Gataas na ang tubig. Unsay makaingon nimo kung mayon ang papa? Ayaw. Dito ni dauton ang kisami. Balag mga lobos mo basta kay kanitong kisami. Dapat ni gini maguba. Sa inyong bation. You see? Mura na nagbata bitaw. Nga nagmotor yang papa. Nabangga. Bang! Ali, hospital yang papa. Gainan ng bata. Duy, imong papa ba? Nabangga bias motor. Ha? Kumusta ang motor? Mga So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Ato nakitaan ang mga tao anda nila pang bungkagon ng ilang mga property para ma-save ang kinabuhi. Nakita nato mas importante din ang kinabuhi. You see? In times of disaster, the priority will be life. Muna, nganong sa disaster man, mahimong priority ang life. How about in the time of peace? Naay mga mama o anak, mag-asawa, na ginakusa, ilalom sa gabunok nga ulan. Do you think ilatong buhaton kung walay bagyo? Kay kung wa pay bagyo, iya-iyag kwarto, nagatubang silang cellphone, mga shut-ins. Ang anak, tos kwarto, nag-cellphone. Ang isa pikas, nag-wifi. Tos gawas, nag-games.
Ang mama, ato po, nagmarites. So ato makita, why pakialam. Pero sa diha, nga panahon sa disaster, na ginakusay sila. Nganong dili man na mabuhat kung why disaster. If life becomes the priority in times of disaster, why not make it all the time? Because it's more important. Kung mangutan ako sa inyo karon og nay tao nga mohatag sa imo 1 billion. Brefelo, sulbad problema, 1 billion. Pero ugma di nakakamata. Honestly, dawang ka kay hatag sa kuha, bahala din ka mata. Dawata kay ihatag sa kuha, balag ugma din nakakamata. Tagam ka. But mga kaigsunan, wala gid sa tuwa ang mudawat. Kung ugma din nakakamata. Sa ato pang imong kinabuhi, i-compare sa 1 billion, nganong di man nimo dawaton ang 1 billion, mas importante gid imong kinabuhi. You see? So our lives is more important, mga kaigsunan. While their properties were destroyed, they choose to cling to one another. Na ginakusay sila. Wag ginaingon, halaka, ang kwarta asa na? Halaka, ang sakyanan asa na? Halaka, ang inani asa na? Wala gyud. Ang ilang giingon, si Kuan asa na? Imong ate, nakasaka na? Ay imong mama, safety na? Ano, wala man lagi pangita ang ilang mga balay, ilang mga kwarta nga naman. Wala may tao dyan nagdalag rep dos taas. TV taas, wala man. Makitaan mo ang video, sila-sila pamilya na ginakusay. Importante ang kinabuhi. And it shows that our lives are very fragile. That's why let us care for one another. Karon nga kalma pa. Stop being shut-ins. 8 hours dito sa gitawag na eskwelahan. Wa gyud kay istoryas mamagpapa pag ulig balay cellphone ba gyud atubang wa na gyud ni panahon magistorya. While we were in elementary days, ang perminti namo madunggan sa mga teacher gyud, kailangan mga bata sa hapagkainan sabay-sabay ang lahat at mag-usap-usap sa hapagkainan. Ana gyud na perminti ang mga teacher nako grade 1 hanggang grade 6. But I cannot hear that now, mga kaigsunan. Because everybody has their own lives, their own world. So stop being shut-ins nga magkulong kag kwarto. Start building something that will last. Build relationship. Stop the hate. Start building something together na inyong madumduman. Kabalo mo? Treasure gyud kayo ang mga memories. Pag abot sa panahon, di gid mo mag-istorya, makabalo ka sa una no, naabot na ako ang level 100 sa ako ang gitawag na games. Di ka magnana. You will not say that. Pag abot sa panahon, dili inaana ang imong ingon kaniadto mga kaigsuunan. Treasure kay memories, kabalo ka nga no? Don't worry, hapit na bug kumahuman. Kami nga mga magsuon, magkita-kita mi sometimes mga magsuon, mga once a year na lang mi magkita. Salamat ko kay sa buang time, wala pa gud nauso ang cellphone. Nay cellphone sa una nang gawas nga I think that was year 2004. Katupang pikas-pikas Motorola bitaw mahulog nga pikas. Karon 3310. Salamat ko sa buong time sa una. Dili pa kay uso ning smartphone. Magtapok-tapok may magsuon. Nami may istoryahan. Once a year may makita. Pero sinima nami mag-uban, mag-istorya tagtulog ka adlaw,
Pero magtapok mi, di gid mahurot among storya. Among storyahan, among mga kaagi sa una, bata pa mi, among mga ginabuhat sa una, si mama, si papa, among mga manghod, among mga igaaga, among mga dula sa una, we have a lot of memories we can share when we gather together. How about you, the next generation? Pag maminyo mo pagabot sa panahon, pag magtapok mo ban sa inyong mga igsunon sa inyong istoryahan, have you built memories together? Or you have spent most of your lives atubang sa screen? So let us build something that will last, mga kaigsunan. Let us build something. Ma'am Karen, pwede ko abri, Ma'am Karen, di ko kabasa. Let us build something that will last forever, mga kaigsunan. Okay na, Brad? Okay na, Brad? Kaya lang isa. Okay? So build relationships. The verse is really true. Your life is more than raiment and more than meat. Awesome text. In verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, or yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Na ay mas importante sa sinina, na ay mas importante sa pagkaon, kana ang imong kinabuhi, igsoon. Dito sa among lesson kanina sa Sunday School, gisuryahan ako ang mga estudyante. Anak ko sa ila, mga estudyante, tanaw paminawa ko ninyo. Kinsa man sa inyo ha ang giyaw-yawan na sa inyong mama, ikasabaan sa inyong papa nga, balik-balik, yung istorya, balik-balik, murag silang plaka, kada adlaw na lang, balik-balik, istorya, balik-balik. Kinsa sa inyo ha? Halos lang tanan. Kapoy maminaw, no? Kapoy gyud. Nangingnan. Pero imagine na ninyo, pananglitan, ang inyong imong mama nga yaw-yawan, ang imong papa nga sigpangasaba, pampananglitan, karong gabi mawala siya. Makapadayon baka kag-eskwela? Napaka kay kanon? Ang tubag wala na. Mao na I told them, bahalag yaw-yawan, bahala o ginana, higugma sila. Kay moabot ang panahon kanang dako nga tingog sa imong papa, mapagaw na og may nahihinay na nagkawala. Kanang baba sa imong mama nga murag armalahit. Mahimo na siya murag linaw nga sapa. Murag kandila nga nahihinay ka kaupos. Sumintras karon na pa. Gugba sila. Palangga sila. You see? Pasalamati. Kaya ang kana nga kinabuhi nga naa nila ron mahinay-hinay gid nagkawala. Nahihinay na siya kaupos. So you have still the time, the opportunity to give thanks. Thank it. Thank them. Nga pinangga nga mga kaigsunan. And with the grace of God, atong ma-realize, kinabuhi day mas importante. And now, as I conclude, the best security you can have is eternal life. And we say amen to that. Amen. You are sure to live in heaven after this, naka-eternal life. You are sure na imong treasure sa langit, di na gyud maagaw nimo. Way kawatan, way rust, way moth, way linog, way baha, way bagyo nga makaagaw. Your treasure in heaven is secured if you have eternal life. So mga kaigsunan, be saved today. Basi napas ato karon diri. Na kung mamatay ka, di pa ka sure, alangit ka padulong. Kinahanglan kang maluwas karon. Be saved today. So mga pinangga nga mga kaigsunan, when disaster strikes, ma-realize nimo nga ang imong treasure sa kalibutan dali ra kay mahanaw.
So gather treasure in heaven, real treasure. When disaster strikes, ma-realize nimo na you are powerless. Only God can give you strength, so live for God. When disaster strikes, ma-realize nimo na importante gid ang kinabuhi labaw sa tanan. That's why cherish life now. Cherish the lives of your loved ones now. Ay nagulat when disaster comes. And by the grace of God, the greatest security you will have is eternal life. Receive Jesus as your Lord and Savior. Dawata siya karon. And as we have an invitation, ako kang gi-invite, biyae imong lingkuranan, duol sa tubangan and kneel down, Lord, the disaster become a blessing sa akong kinabuhi. I realize something. Help me, Ginoong Diyos, to gather treasure in heaven. Help me, Ginoo, to live for you, and help me to cherish life. And by the grace of God, makaan kunta og eternal life. Palihog mo nindog tanan. Let us pray. Father God, thank you, Ginoo, sa imong panalangin ug sa imong kaayo. Thank you, Lord, for the blessings that you have provided for us. Thank you, Lord, sa mga katawhan, Ginoo, nga naa karon. We pray that you'd bless. We pray that you would guide and empower. Ikaw na ibala na mo, Lord, wag gid mi mabuhat og wa ka. O ba ni mi grasyahin mi Ginoong Dios. Salamat sa imong kaayo ug sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa pagtubag sa among mga paghangyo. Lord, ulan, Ginoo, but I pray that you'd gather us again this afternoon in the 3:30 afternoon service. And may you help us, Lord, nga magmalampuson ug magbabungahon ang mga kinabuhi. Amahan, ikaw na ibahala na mo, Lord. We will be needing you always. Salamat, Ginoo, sa mga panalangin sa imong pulong. Use these words, Lord, to prick our hearts that we will learn to gather treasure in heaven, to live for you and to cherish life, not only our lives, but the lives of the people whom we love. And by the grace of God, we will proclaim that there is eternal life in Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Answer our prayers. Lord, please. Our hearts is for those people who are affected by the disaster. We pray for them. In Jesus' name, amen. What song, Brother Perlo? Till the storm passes by. What a nice song. As we sing verse 1, I invite you to come. Duol. I know that the storm will pass. Mahuman ra ang storm. You come. Duol. Kneel down before God. And ask Him what you want. I don't know what it is. Maybe salvation. Maybe treasures. I don't know. You come. Verse 1. Brother Ferlo, please. I invite you to come. Till the thunder sounds no more, till the clouds fall forever from the sky. Hold me close, make me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm
passes by. Higala ba si na storm sa imong ginabuhi karon? I don't know what is that storm. Kabalo ba ka nga di lang kay storm nga bagyo ang pwede badlungon ni Jesus og peace be still? Pati ang bagyo sa imong kasing-kasing. Pati ang bagyo sa imong kinabuhi. Jesus have the authority to say, peace be still. You come to Him now and ask Him, Lord, give peace to the storm in my heart. I need you, Lord. Verse 2, please. Time Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storm never darken the sky. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Oh, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. I don't know what is a storm tonight, this morning. Igsoon, come to Jesus. There is peace in Jesus. Come and surrender now. Ask Him, Lord, please. Just command in heaven. Tell it, peace be still. And there will be peace. Not only in Typhoon 1, but also in your hearts this morning. To those who are done praying, I would like to invite you to open your hymnals in hymn number 119. Let us sing it together. The last verse of this song. Last verse. When the long night has ended and the storms comes no more, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever in the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Let us pray. Father God, we need you. Oh, what a great storm. Ginoo nga moabutay amahan. Bigger than our nation, but you are bigger than this storm, Lord. We pray, Lord, that you would bless the nation. Bless Christians, Lord. Save people, Ginoo. And I pray, Lord, that you'd also bless, because I believe that the biggest storm in our lives is the storm in our hearts. Not the storm in our nation, but the storms in our hearts are the biggest storm. I pray that you'd say to this storm, peace be still. We need you today, Ginoong Diyos.
Bless this church. Bless the people. We pray for the cities, the places that will be affected, Ginong Diyos. Tell the storm, peace be still. Lord, show us a miracle today. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please give a firm shake hands to one another.